Good morning guys. Kasabong Luzon, Visayas, Mindanao sa aking mga followers, sa aking mga viewers, lalong-lalo na dito sa aking mga subscribers dito sa aking channel YouTube Kalyaw Kasabong TV. Sa umaga na ito ngayon, magbigay naman ako sa inyo ng kunting tips tungkol sa kaalaman ko sa pag-alaga ng mga linyada na mga matapang. Ito siya, ipakilala ko sa inyo, ito siya 2 buwan pa lang, 2 months pa lang. Kaya lang, hindi na sila pwedeng pagsama-samahin. Kahit pinagala-gala ko to dito sa likod, sa luti, maluang naman na pinaglagyan ko sa kanila, makagala-gala sila, pero nag-away-away na sila. Kaya sa linyada nga sinabi kong matapang, doon mo maobserbahan, makikita sa isa ka sisiw tulad nito, 2 buwan pa lang, hindi na pwedeng pagsama-samahin. Iyan ang problema dito sa mga linyada na mga matapang pala, kasi ganito palang kalaki, sisiw pa lang, mamroblema ka na ng mga paglagyan mong kanya-kanya sila. Dapat kanya-kanya na ang paglagyan mo sa kanila, dahil masisira sila kapag samasamahin mo, mapasa-pasa pa ang mukha. Kung nag-away-away sila, magkaroon pa ng kadahilan ng magkabutong. Kaya pag dito ka ganito mga linyada, alam nyo ba, mamroblema talaga kayo, lalo kung marami ang mga alaga nyong sisiw. Halimbawa may 50 pirasos kayo nito, 50 pieces. Di ang kailangan mo niyan 50 pieces na lagayan na kanya-kanya sila. O paano naman yung mga nauna sa kanila na malaki na kailangan man rin ng mga kanya-kanyang lagayan din. Kailangan dito malawak na lugar kung magpadami tayo sa mga ganitong linyada sa mga manok na tinatawag o quality. Ang kulay pala niya nito, bulik na may story sa limon, rosy sa limon. Yan siya. Kaya may inahin talaga na naglabas ng mga resulta sa magiging anak nila, mga anak nila. Ganito pa lang, 2 buwan o kaya 1 buwan, kailangan mo na nga hindi pagsama-samahin. Kahit ang kapatid na babae nito, inaaway din nila. Kaya ang ginawa ko, ang mga babae, yan ang pinagsama-sama ko sa isa kalagayan din. Tapos silang mga laki, hiniwalay-hiwalay ko na para ligtas sila na magkaroon pa ng pinsala sa mga katawan nila, magkaroon pa mamaya bulutong, kasi hirap gamutin ang bulutong, mababansot ang sisiw. Yan siya, ito siya. Yan, ang itutubo niya na kulay, yan na bulik na talaga yan. Yan, pati pulutan. Kailang itong pagkabulik nito, limon kasi ang inahin nito, anak sa limon. Bali, ang lula nila, limon talaga, original na limon. Kaya kulay bulik lang ang ina nito, dahil nagmana sa bulik. Pero ang ina sa ina nito, puro limon talaga kulay. Dito sa pag-alaga natin ng manok, alam niyo ba, madaling magpadami manok kapag mayroon tayong budget na pambili sa kanila ng pagkain o vitamins. May pagkukunan tayo na pang maintenance. Ang problema naman, ang lagayan natin, kailangan naman natin og malawak na pwesto nga mapaglagyan natin. Tulad sa akin, nandito lang ako sa parte ng Maynila, mahirapan ako dito na masyadong magpadami ng manok. Kailangan may limitasyon lang ang aking pag-alagag manok. Pinakamataas ko dito 100 pieces, pwede na yan sa akin, huwag nang pataas pa. Kaya kung pagbigyan ko ng pagkataon na makapira ako, kukuha talaga ako ng lupa parte mga probinsya na, doon ako magpadami ng mga manok. Kasi di po pwede dito, kung dito lang tayo magpadami ng manok, wala naman tayong sapat na papaglagyan. Pero siniswerte na nga ako dito, kasi nandito ako sa parte ng
Quezon City lang, siyudad lang, na nakakuha pa ako ng mapaglagyan ng manok. Makapag-alaga ko hanggang 100 pieces. Kaya ko yan. Yan, totoo. Kasi dalawang parte man ito. Ito siya, luti din ito. Mayroon pa rin doon na mapaglagyan ko sa kabila, doon sa likod sa bahay namin. May lagayan din ako ng manok. Kaya makapadami na rin ako manok. Kahit nandito lang ako sa parting Maynila, Quezon City. Yan, totoo. Kaya kayong mga baguhan pa lang, sa diskarte lang. Kung ano lang ang pwede na sapat na magkasya ang mga alaga niyong manok, hanggang doon muna kayo. Kung gusto niyo magpadami, maghanap kayo na pwestuhan nyo na komportable, malawak na mapaglagyan yung mga manok. Ito, kasi di pwede dito na magpadami lang ng manok tapos masikip ang lugar natin. Importante dito kung ano lang ang dapat naalagaan natin na sa kapasilidad, kung ilan lang ang pwedeng mailagay natin, huwag muna tayong magdagdag. Saka na tayo magdagdag kapag makahanap na tayo ng medyo malawak na mapaglagyan sa kanila na mapapistuhan sa ating malagang manok. Kasi kawawa ang ating mga alagang manok kapag ilagay lang natin sa mga halwa, lagay ng mga ibon, kapag gawin lang natin na siksikan ang pinaglagyan nila sa isang kulungan, hindi po pwede yun. Kawawa ang ating mga alagang manok. Kasi ang mga manok natin, pinaka-importante dito, doon siya humugot ng kalakasan, tibay, pangatawan, resistensya kapag malawak ang ating pinaglagyan, ang kanyang paggalaw-galawan, makalipad-lipad, makaakyat baba. Yan ang pinaka-importante sa alaga nating manok. Tulad nitong sisiw pa, kailangan ito, kaya nilagay ko ito sa lupa, sa flying pins, may akyatan, may babaan siya, ay nag-away-away na sila. Kung hindi lang sana ito nag-away-away, pwede masamahin ko lang, kawalaan lang yung sa likod sa lupi. Hanggang dito muna ako kasabong, sana mayroon kayong mapulot-mututunan. So maganito ngayon, bukas ko lang, ibang topic, paliwanag ko sa inyo. Yan lang, thank you ulit.